Matapos ngang nilagay ni Shu ang surot na ito sa kanyang seal ay agad namang inabsorba ng kanyang ahas. Sa kasamaang palad ay walang pagbabago ang nangyari dito, tila nalugi nga ang ating bida dahil dito at nagmokmok sa isang sulok habang gumuguhit sa lupa. Samantala patuloy pa din naman sa pagpuksa ng surot ang mga cultivator na ito, hanggang sa mapansin ng isang ito ang bida nating nag-tantrum at pinag-initan ang mga walang kwentang surot umano. Habang patuloy nga nilang pinupuksa ang mga surot na di maubos-ubos ay iniisip ng gorilyang ito na nagpakahirap silang lumabas sa maze, pero mukhang mapipilitan silang bumalik dito dahil sa dami ng surot. Unti-unti nga silang napa-atras ng mga surot hanggang sa magtama ang likuran ng dalawang ito, na agad-agad namang lumingon at tinanong kung sino ang may lakas ng loob na bumangga sa kanila sabay lunsad ng pag-atake. Matapos magsalpukan ang mga pag-atake nila ay nakilala nila ang isa't isa at sinabing ikaw na naman. Parehas nga ang sitwasyon ng mga ito ngayon kung saan konting-konti na lang ay mapipilitan na silang bumalik sa maze, kaya naman sinabi ni Gorilya sa hambog na ito na wala siyang oras para makipag-usap dito. Habang inaatake nga ng Gorilya ang mga surot ay iniisip ng hambog na ito na hindi lang siya nahiwalay sa kanyang mga kasamahan ay hindi niya kailangang makipagtulungan sa gorilyang ito. Pero ilang sandali pa ay tinawag ng hambog na ito ang Gorilya at sinabing, bakit hindi tayo magtulungan sa lakas nating dalawa kayang-kaya nating makatakas sa mga surut na ito, isama na lang natin ang mga tauhan mo at iwan na natin ang mga individual cultivator. Natahimik nga ng bahagya ito sa mga sinabi ng hambog hanggang sa ginamit nito ang kanyang abilidad upang makompress ang hangin sa paligid niya. Habang nakatingin naman ang mga individual cultivator sa kanila ay inaakala ng mga ito na nagtungo ito sa kanila upang iligtas at tulungan sila sa pagpalang ng mga surut. Mabilis na itong sumugod sa karamihan ng surut at ilang sandali pa ay sinabi nitong bilisan niyo ang pagtakbo. Na-realize nga ng mga cultivator na ito na hindi sila planong tulungan ng mga B-rank mula sa malalaking organisasyon, dahil tumakas lang ang mga ito sa labanan at iniwan ang mga individual cultivator na ito. Sinabi pa nga ng gorilyang ito na wala akong panahon upang iligtas kayo, naway magsilbi kayong pagkain ng mga surot. Pero nagulat ito nang mabilis na nakahabol sa kanya ang ating bida at hinawakan ito sa kanyang kamay, sabay tanong kung saan ito pupunta. Pinipilit nga nitong makapiglas sa ating bida habang iniisip na malakas at mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay. Ilang sandali pa ay ginamit niya ang kanyang abilidad upang iwas-iwas at atakihin ang ating bida dahilan upang makawala ito sa pagkakahawak ni Shu. Sa paglapag nga ni Shu ay tinanong pa niya ito kung bakit siya biglang inatake ni Gorilya, hanggang sa may mapansin itong kakaiba sa kanyang mga kamay. Ito nga ay ang tato ng matipunong Gorilya sa kanyang mga balikat. Shit, Becky pala, sayang ang tato, nabura nga ang peking tato nito kaya naman humihingi ng paumanhin ang ating bida. Ilang sandali pa ay nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig nagsasabing, Yishaw hindi ka talaga makatao tarantado ka. Ayun na si Yishaw carry pa ang takbo patungo sa direksyon ng ating bida, habang hinahabol ng mga cultivator, na hinahabol din naman ng mga surot, habang hinahabol nga ng mga ito si Yishaw ay sinasabi na dapat maparusahan kapag labas ng ruin. Habang nakatingin naman ang ating bida kila Yishaw ay iniisip nito kung ano na naman ang ginawa nito. Naisip din niya na kung dadaan si Yishaw sa ilog ay ibig sabihin nito lahat ng surot ay susunod sa kanya kaya naman napamura na lang ang mga ito nang makita ang di mabilang na surot na daladala ni Yishaw. Sinabi nga ng gorilyang ito sa kanyang mga kasamahan na kailangan nilang tumakbo ng mabilis at magtungo sa mas mababang lugar pa ng sentro, dagdag pa nito na kung hindi sila makakatakbo ng mas mabilis kay Yishaw ay siguradong katapusan na nila. Bigla naman itong lumingon sa ating bida upang sabihin sana na tantanan na nito ang panggugulo sa kanya, pero bago pa siya matapos sa pagsasalita ay na-realize niya na wala na si Shu. Napatanong pa nga ito kung nasaan na ang ating bida, at sa pagharap nga niya ay ayun kumakaripas na sa takbo si Shu, napamura nga ito habang tinatanong kung paano itong tumatakbo ng mabilis at walang pag-aalinlangan sa kung saang direksyon siya dapat magtungo. Napansin naman ni Yishaw ang ating bida, maging ang mga nakasunod sa kanya at habang sinusundan pa din siya ng mga galit na individual cultivator na ito kung saan tinawag pa siyang tarantado ay mabilis itong tumakbo patungo sa ating bida habang tinatawag ito at sinabing hintayin siya. Sa bilis nga nitong tumakbo ay nalagpasan pa niya ang grupo ng gorilyang ito, nagagalit namang sinabi ni Shu na tanga lang ang maghihintay sayo. Pero dahil mas mataas ang rank ni Yishaw ay mabilis din niyang nahabol ang ating bida at sinabi nga nito na, Kapatid tulungan mo akong magpaliwanag kay Master,
Di ko naman sinasadyang manggulo dito sa ruin. Pero nakita nga ng ating bida ang galit ni Master kay Ye Xiao kaya naman sinabi nitong, kaysa tulungan kitang magpaliwanag ay mas nanaisin ko pang lagyan ng bulaklak araw-araw ang libingan mo, sabay tumakbo ito ng mas mabilis pa upang iwan si Ye Xiao. Habang nag-iikot nga itong sila Ji Wei ay nagulat ito nang makita ang ating bida na mabilis tumatakbo. At bago pa man niya masabi ang pangalan ng ating bida ay nalagpasan na siya nito, kaya naman napapatanong ito kung saan patungo si Shu, habang si Ye Xiao naman ay nakasunod lang sa kanya. Kumaway pa nga ito kay Ji Wei habang sinusundan din siya ng grupo ni Gorilla, at grupo ng di mabilang na surut syempre. Sinabi nga ng natatakot na Ji Wei na, paktay kang Ye Xiao ka, siguradong mabigat ang magiging parusa mo kay Master sabay sabi sa kanyang mga kasamahan na tumakbo na din. Sumali na nga din sa fun run ang grupo ni Ji Wei, at habang tumatakbo ang mga ito ay sinabi ni Ye Xiao na, hindi ko naman nais manggulo kasalanan nito ng mga surot na ito. Pero sumagot naman si Ji Wei at sinabing, sino sa tingin mo ang tangang maniniwala sa'yo? Ihanda mo na lang yang katawan mo pag nagkita kayo ni Master. Habang tahimik lang namang tumatakbo ang ating bida ay naiisip nito kung ruin exploration pa ba ito, dahil ito na umano ang pangalawang marathon sa ruin na ito. Dagdag pa nga ni Shu ay tila deja vu na daw ito, pero nagpapasalamat naman siya dahil wala si Xiaoyu dito. Samantala kasulukuyan namang nag-travel si Xiaoyu sa ilalim ng lupa gamit si Anthony at sinasabing, parating na Kushu. Ang grupo naman ng Immortals na ito ay napatay na umano lahat ng surot kaya magpapahinga na muna sila. Nilapitan at kinamusta pa nga nito si Coral pero sinabi lang naman ni Coral na ayos lang ako. Bigla naman silang nagulat nang makarinig ng sunod-sunod na pagsabog mula sa ilalim ng lupa. At habang nakatingin nga sila dito ay nararamdaman nila ang matinding sama ng loob mula sa aura na ito, lumabas nga ang bulinggit mula sa lupa na kinagulat naman ng lalaking ito. Ilang sandali pa ay natahimik ang mga miyembro ng Immortals na ito habang iniisip na isang batang babae ang biglang tumubo at umusbong sa lupa. Habang lumalabas nga si Xiaoyu dito ay tinatanong ng lalaking ito kung ano ang dapat nilang gawin at sino ba ang batang ito at kung paano siya lumabas mula sa ilalim ng lupa. Pero sinabi lang naman ni Coral na hindi niya alam ang sagot sa mga tanong nito at mas mainam siguro kung kakausapin nila ito. Paglabas nga ng nagagalit na si Xiaoyu ay sinabi nitong nagbago na umano si Shu, dahil sinabi nitong magkikita sila pero iniwan siya, habang tinatawag naman siya ni Coral, at tinanong kung isa ba siyang cultivator o lamang lupa sa wika ng English. Natahimik lang naman ang bulinggit habang nakatingin kay Coral at iniisip na hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito. Pero bakit pakiramdam umano niya ay nais niya itong sabunutan? Habang si Coral naman ay iniisip kung bakit hindi ito nagsasalita, kaya naman malamang daw sa isa itong laman lupa mula sa ruin, pero hindi din umano siya makapaniwala na ang isang lamang lupa ay magiging cute. Pero bigla itong bumagsak nang magsalita si Xiaoyu at malaman na mali ang kanyang akala, tinatanong nga ni Xiaoyu kung marunong itong magsalita ng Inchik, na-realize nga nila na hindi lang naiintindihan nito ang kanilang salita kaya hindi siya kumikibo kanina. Habang si Xiaoyu naman ay mabilis na tumalikod at iniisip na walang marunong magsalita ng Inchik sa kanila kaya hindi niya matatanong kung nakita ba nila si Shu. Sa inis nga ng batang ito ay sinipa niya ang isang bato patungo sa ilog, sinubukan nga siyang pigilan ng mga natatakot na ito pero wala na silang nagawa dahil ang bato ay nahulog na sa tubig. Habang si Xiaoyu ay nakatingin lang sa kanila at iniisip kung anong sinasabi ng mga ito. Ilang sandali pa nga ay tila kumukulo na ang tubig, at nagulat ang lahat ng mga ito nang may tila isang malaking kamay ang lumabas sa tubig sa likuran ni Xiaoyu. Nanginginig nga ang mga ito sa takot kaya naman mabilis silang tumakbo at iniwan ang bulinggit na iniisip lang naman kung bakit kaya sila tumakbo dahil hindi pa niya napapansin ang halimaw sa kanyang likuran. Bigla nga nitong inatake si Xiaoyu. Pero naglaho naman na parang bula ang bata kaya napapaisip ito habang nakatingin sa direksyon nila Coral na kasalukuyang tumatakbo. Kaya naman pala nawala ang bata dahil muli nag-travel ito sa ilalim ng lupa gamit si Anthony habang iniisip na hahanapin na lang niya sa ibang lugar ang ating bida. Samantala habang tumatakbo nga ang ating bida ay sinusubukan itong makakonect kay Xiaoyu sa pamamagitan ng kanyang solar system, pero kahit anong gawin niya ay tila walang signal sa ilalim ng ruin. Habang si Ye Xiao naman ay kinukulit ang ating bida na pag nakita nito si Master ay tulungan siyang magpaliwanag, dahil na-realize na umano ni Ye Xiao na maganda ang pakikitungo sa kanila ni Master kaya naman daw siguradong maniniwala ito sa ating bida, pero dahil abala sa pagtawag si Shu ay sinabi lang nitong tantanan mo na ako,
wala akong panahong makipag-usap sa'yo ngayon. Muli namang nakita ni Yi Xiao si Ji Wei kaya naman pinakiusapan niya din ito, kasalanan naman daw ito ng mga surut wika ni Yi Xiao, pero sinabi lang naman ni Ji Wei na hintayin mo na lang ang parusa sa'yo ni Master. Ilang sandali pa ay may kakaibang tunog ang nagmumula sa lagusan na ito, kaya naman tinanong ni Shu ang mga ito kung naririnig ba nila ang malakas na kaluskos, sinabi naman ni Yi Xiao na, syempre naririnig namin sa dami ba naman ng nakasunod na surut sa atin. Pero sinabi naman ni Shu na hindi ang mga surut sa likuran ang tinutukoy ko, mula sa harapan ang naririnig ko. Ilang sandali pa ay nakita nila ang mga tumatakbong ito patungo sa kanila habang nakasunod ang madaming surut. Nagulat nga si Shu nang makita niya si Coral habang si Coral naman ay tila nagagalak sa tuwa nang makita ang ating bida. Bigla namang sinabi ni Yi Xiao na napapalibutan na tayo, wala nang kwenta ang pagtakbo, ilabas nyo na ang inyong mga sandata at humanda sa pag-atake. Habang nakatingin nga si Shu sa kanyang kinikilig na kayamanan, pagmumula ng kanyang kayamanan ay iniisip nitong kailangan niyang utusan ito upang magtago bago mag-umpisa ang labanan. Dahil pag may nangyaring masama umano dito ay mawawala ang lahat ng pera niya. Inilabas nga ni Shu ang divine water niya habang sinasabi kay Coral na, kumublika muna ako na ang bahala, kaya naman kinilig ito ng sobra-sobra habang ang mga miyembro ng Immortals ay tinatanong kung siya pa ba ang babaeng kilala nila. Agad namang umatake ang mga ito at ginamit ang kanilang abilidad, pero sa dami ng surut na ito ay mahihirapan umano sila. Hanggang sa biglang may kidlat ang muntik ng tumama kay Yi Xiao, at sinabi nga niya kay Ji Wei na tigilan mo yan, alam kong sinasadya mo ang pag-atake sakin, pero sinabi lang naman ito na, akala ko surut ka din. Sunod naman itong tumingin ng masama sa ating bida habang sinasabi na, tulungan mo kaya kami, manunood ka na lang ba dyan, baka gusto mong kantahan pa kita ng mas maganda ang panunood mo. Sinabi pa nitong, nakikita mo na nga kaming nahihirapan na tumatarabaho dito, wala ka man lang bang sasabihin sa amin, napakamot naman sa ulo ang ating bida habang sinasabi na, pagbutihan nyo pa. Lalo ngang nagalit ito at iniisip na bakit ko ba kasi siya kinakausap with negative emotion pa. Samantala maganda naman ang mga ngiti ni Coral nang sabihin ng ating bida na, aalis na ako para tulungan sila, mag-iingat ka at huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Habang patuloy nga ang pagpuksa ng mga ito sa surut ay patungo naman na sa kanila ang ating bida upang tumulong sa labanan, paglapit nga nito ay agad na umatake sa kanya ang mga surut, pamitik lang naman ito sa kanyang mga daliri habang sinasabi na masyado kayong may ingay. Ginamit nga ng ating bida ang Thunderbolt upang atakihin ang mga surut. At kasalukuyan naman siyang pinapanood ni Ji Wei na bahagyang nangingiti sa itsura ng ating bida, dagdag pa niya ay tila malaking version daw talaga siya ni Pikachu. Bawat matuhog nga ng divine water ni Shu ay agad-agad natutunaw, at dahil sa madami itong natutuhog ay napansin ng ating bida na lumalaki ang divine water matapos niyang absorbahin ang mga ito. Napaisip nga ito habang inaalala na wala namang nangyari nang ipa-absorb niya ang isang surut kanina, at habang patuloy pa din ang pagpatay nila sa mga ito. Biglang naisip ng ating bida na masyadong maliit ang pagbabago nang ipa-absorb niya ang isang surut. Kaya naman hindi niya napansin ang pagbabago o paglaki ng divine water, at dahil madami na itong na-absorb na surut ngayon ay unti-unti niyang nararamdaman ang paglaki nito. Mabilis na itong tumakbo patungo kila Yi Xiao habang sinasabi na, huminto kayong lahat at wag na wag kayong gagalaw kahit isang pulgada. Napapaisip naman si Yi Xiao sa kung anong sinasabi ng ating bida, masayang ang ginamit ng ating bida ang kanyang divine water upang atakihin ang grupo ng mga surut na ito, at ipaabsorba sa kanyang divine water. Masaya na nga na naman ito nang makita niyang lumalaki ang kanyang divine water, kung saan tumulo pa ang laway nito sa kanyang pagngiti. Habang patuloy nitong inaatake at absorb ang mga surut ay nakuha pa nitong mag-compute sa kung ilang sirang spiritual tools na ang katumbas ng kanyang naabsorba. Ilang sandali pa ay patuloy itong tumatakbo patungo sa cultivator at sinasabing, magpahinga na kayo, ako na ang bahala. Halos masuka naman na ang dalawang ito habang tinitignan nila si Coral, na kasalukuyan namang kinikilig sa pagiging matulungin at katapangan umano ng ating bida. Habang nasa gedli na nga lang si Yi Xiao at Ji Wei ay tinanong nito kung lagi daw bang ganito ang ating bida, pero tinanong lang din naman siya ni Yi Xiao kung ang katapangan daw ba ni Shu ang tinutukoy niya. Pero ang tinutukoy daw pala ni Ji Wei ay ang pagkasiraulo ng ating bida, nang biglang may malaking pulutong ng mga surut ang dumaan sa kanila at patungo kay Shu, kaya naman labis ang pag-aalala ng mga ito at tumatakbo para tumulong sa ating bida.
Nagulat nga si Shu nang makita niya ang pulutong ng surut na ito, na mabilis namang sumugod sa kanya at nagdulot ng malakas na pagsabog kaya nagulantang ang lahat ng mga ito. Maiyak-iyak na nga si Coral habang tinatawag ang pangalan ng ating bida, habang si Yishao at Jiwei naman ay mabilis na sumugod upang mailigtas ito, mabilis ngang hinanda ng mga ito ang kanilang abilidad upang umatake. Pero mas mabilis silang napatigil sa gulat nila nang makita ang ating bida na abala sa pagpindot sa kanyang calculator at syempre nag-compute na nga na naman ito. Tinanong nga ni Yishao kung anong ginagawa nito habang nakikipaglaban, pero sinabi lang nitong huwag kang maingay dyan malilito ako, habang si Coral ay maganda na naman ang ngiti at sinasabing, yan ang inaasahan ko sa aking bayani, kahit nasa mapanganib na sitwasyon ay kalmado pa din. Habang nakatingin nga si Coral sa ating bida ay sinabi nitong, Lucio kahit na hindi ka kasing lakas ng ibang masters, naniniwala akong may potential ka upang maging pinakamalakas sa lahat. Samantala ang hambog nga na ito ay patuloy din naman ang walang katapusang pagpatay ng mga surot, habang iniisip na, sana andito ang mga kasamahan ko para makapagpahinga naman ako. Pero may paparating na namang isang pulutong ng surot kaya naman napamura na lang ito. At habang iniisip nga niyang umatras muna ay may mga cultivator na nagtalunan sa itaas, agad-agad nga niya itong nilinggan. Dito ay nakita niya ang isa pang hambog at sinasabing di ba ikaw na lang natitira sa organisasyon ninyo, nakakainggit ka naman wala kang kailangang protektahan, kaya naman nainis ito. Pero dahil patuloy pa din ang pagsunod sa kanila ng mga surot, ay agad-agad niyang ginamit ang kanyang fire element upang puksain ang mga ito. Samantala ang gorilyang ito naman ay panay ang pag-condense sa kanyang air element upang patayin ang mga surot. Habang nakatayo at nagpapahinga nga ang mga ito ay napansin nila na mayroong humaharang sa mga surot, mabilis nang napatingin ang mga ito sa gulat nila at iniisip na, isang tao hinaharangan ng lahat ng surot, malamang sa A-rank siya, si Master Bayan. Pero mali dahil ang ating bida ang humaharang at nanghuhuli sa lahat ng surot, sinabi nga ng mga individual cultivator na, kaya pala parang nakita ko na siya yung walang hiyang baliw. Sinabi naman ng isa na, di ba yan yung pumatay sa mga miyembro ng Oath at kumuha sa lahat ng sirang spiritual tools nila, tapos pinaghukay tayo ng walang katapusan. Sinabi pa ng isa na si Rank lang daw ang ating bida sa kanyang pagkakaalala, habang ang hambog namang ito ay nagulat na may kasamang galit nang malaman na si Shu ang pumatay sa mga kasamahan niya. Sinuksok nga nito ang kanyang espada kaya naman sinabi ng nakaitim na hambog na, aalis ka na, hahaha ipaghihiganti mo ba ang iyong mga kasamahan? Dagdag pa nito na hindi na umano nila kailangan nito sa upper reach kaya naman mas mainam kung magtutungo ka sa lower reach nang may pakinabang naman sayo. Pero sinabi naman ng nakapulang hambog na wag mo akong sisisihin pag namatay ka dito. Habang nakatingin nga ang hambog na ito kay Shu ay iniisip nitong kakaiba ang ating bida, dahil kaya nitong harangin at puksain ang pulupulutong na surut ng mag-isa niya lang. Ang hambog namang ito mula sa The Oath ay naghahanap na makakasama upang magtungo sa lower reach, at tutulungan umano nila ang ating bida dahil wala itong kasama. Ang bida naman natin ay labis na naman ang tuwa dahil sa ang divine water niya ay tila swimming pool na ang laki, sulit na sulit nga daw ang punta niya sa ruin na ito, dagdag pa niya ay kamangha-mangha ang mga surut. Hanggang sa ilang sandali pa ay napalingon nito sa gulat, nakita nga niya ang grupo ng mga hambog na ito na nais daw siyang tulungan. Huminga lang naman ng malalim ang ating bida sabay sabing, magsitigil kayo, sa akin lang ang mga surut na ito. Di na nga malaman ni Jiwei at Yishao kung ano ang iniisip ng ating bida, habang si Coral naman ay kinikilig pa din sa katapangan niya. Pati ang mga ito nga ay hindi maunawaan ng ating bida at kung bakit daw nito dinidepensahan ang mga surut. Mabilis pa din ngang tumatakbo ang mga ito patungo kay Shu. Kaya naman iniisip nito kung hindi ba siya naiintindihan ng mga ito, gayunpaman ay hindi umano niya hahayaan ang mga ito na masira ang pagkakataon upang mapalakas at ma-upgrade pa ang divine water niya. Agad ngang tumakbo ang ating bida habang sinasabi na, mga surut tara na, huwag kayong papahuli sa kanila. Kaya naman napapaisip ang mga ito kung bakit niya pilit na nilalayo sa kanila ang mga surut. Pero si Jiwei ay sinabi lang na masyado ko yatang minaliit ang pagiging mukhang pera niya. Mabilis ngang tumatakbo ang ating bida palayo sa kanila, kaya naman ang hambog na ito ay sinabing, mali ang script na ito, iba ito sa dapat mangyari. Dahil ang tamang script nga daw ay lalapit siya kay Shu upang tulungan ito, at pag nakuha na niya ang tiwala ng ating bida ay mag-surprise attack siya upang patayin ito,
Iniisip pa nga nito na kung pangkaraniwang tao lang ang ating bida ay di ba dapat tinanggap nito ang tulong na alok nila at siguradong magtitiwala ito sa kanya. Pero mas mainam na din daw ito, dahil pag wala si Yeshao ay siguradong makakatakas siya matapos niyang patayin ang ating bida. Muli ay sinabi niya sa mga individual cultivator na ito na, sigurado iniisip niya lang ang kaligtasan natin, pero hindi natin siya pwedeng pabayaan na lumaban mag-isa, kaya naman namangha ang mga ito sa kabayanihan umano ng hambog na ito. Sinundan nga nila ang ating bida upang tulungan umano, pero sinabi lang naman ito na wag ako, alam ko may masama kayong balak. Pero unti-unti itong tumigil, dahilan upang bumaliktad at magkarambola ang mga loko, iniisip naman ng ating bida na hindi siya pwedeng tumakbo ng mabilis dahil hindi makasunod sa kanya ang mga surot. Na-realize naman ng mga ito na nag-aalala ang ating bida na hindi makasunod sa kanya ang mga surot kaya ito huminto, habang ang hambog na nakapulang damit ay iniisip na baliw talaga si Shu. Habang tumatakbo nga ulit si Shu ay iniisip ng hambog na ito kung paano nadiskubre ni Shu ang intensyon niya na patayin ito. Gayunpaman ay kailangan niya daw itong mapatay upang ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan. Mabilis nga itong tumakbo at sumugod sa ating bida, pero nagulat ito nang mapansin niya ang divine water at mga surut sa itaas. Kaya naman mabilis itong umiwas habang ang ating bida ay sinabing may bigla lang siyang naisip na gawin. Ginawa nga nitong net ang kanyang divine water tsaka tumakbo ng mabilis, habang paalis nga ito ay sinabi niyang, dahil gusto niyo naman akong tulungan ay iiwanan ko na sa inyo ang ibang surot, tutal hindi ko naman mapapa-absorb agad ang lahat ng mga surot na ito. Sa pag-alis nga ni Shu ay agad na umikot ang mga surot na ito patungo sa direksyon ng hambog na ito, habang ang ating bida ay tamang pito lang habang naglalakad kaya naman galit na galit ang hambog at sinabing, walang hiya kang hampas lupa ka, maghintay ka lang. Hindi pa tatahimikin ng The Oath ang buhay mo, with negative emotions syempre.